The Philippine president summons Beijing's envoy in Manila to seek an explanation of the supposed South China Sea deal of then-President Duterte and Chinese President Xi. I think by now we can see that, in fact, there was a secret agreement. I think that for me, at least, convinces me that there was, in fact, a secret agreement is the insistence of the Chinese government that there was a secret agreement. All right? So I think, to my mind, that is sufficient to me to prove to me that there was such an agreement. FPRRD, nagmamay-ari ng isang universidad sa China? Ano ang katotohanan sa bagay na ito? Ano ang kinalaman ni Nanay Suling sa Fujian, China? Isang kwento ng ugnayan, politika at mga katanungang dapat sagutin. Kapag ang isang dating pangulo ay naglalakbay patungo sa isang banyagang bansa upang pasinayaan ang isang gusali na ipinangalan sa kanyang ina, hindi ba't tila isang karaniwang seremonya lamang ito? Pero paano kung ang bansang iyon ay China? Ang gusali ay nasa isang universidad na sentro ng people-to-people ties at ang pangulo ay si Rodrigo Duterte. Isa itong kwento na tila simple sa ibabaw, ngunit may lalim na maaring magbigay liwanag sa mga bagay na nagaganap sa likod ng mga saradong pinto. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Noong Hulyo 24, 2023, naging tampok si Duterte sa pagpapasinaya ng Soledad Roa Duterte Memorial Building sa Fujian Normal University, kung saan pinuri ang yumaong Nanay Suling bilang isang edukador, pilantropo at aktivista. Ngunit hindi lang simpleng seremonya ito, isang puno ng pagkakaibigan ang itinanim ni Duterte sa harap ng gusali na tila sumisimbolo ng malalim na ugnayan sa pagitan ng China at Pilipinas. Ngunit higit pa sa pagiging isang simbolo ang pagkilala sa kanyang ina, ang seremonyang ito ay isang malinaw na ebidensya kung gaano kalalim ang personal na relasyon ni Duterte kay Chinese President Xi Jinping. Ang pribilehiyong ito, isang gusaling ipinangalan sa kanyang ina sa isang prominenteng universidad sa China, ay bihirang ibigay ng Beijing sa isang banyagang lider. Therefore, malinaw na hindi lamang ito simpleng seremonya, kaibigan, kundi isang testamento sa espesyal na ugnayan ng dalawang lider. Gentleman's Agreement, isang lihim na kasunduan. 2 taon matapos ang nasabing meeting, isang bagong kontrobersiya ang sumabog. Noong April 2024, binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad ng isang secret agreement na pinasok umano ni Duterte sa Beijing tungkol sa West Philippine Sea. Ayon kay Marcos, ang insistence ng China na mayroon ngang kasunduan ang nagtulak sa kanya na maniwala sa lihim na pakikipag-usap. Ani pa ni Marcos sa forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, I think by now you can see that in fact there was a secret agreement. That is sufficient to prove to me that there was such an agreement. Ang nasabing kasunduan umano ay naglalaman ng pangakong status quo sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang hindi pag-aayos ng BRP Sierra Madre, isang barkong ginawang outpost ng Pilipinas sa Second Thomas Shoal. Ngunit itinanggi ito ni Duterte, sinabing wala siyang isinuko sa China. We have not conceded anything to China. If it were a gentleman's agreement, it would always have been an agreement to keep the peace in the South China Sea. Samantala, binigyang diin din ni Marcos na ang anumang kasunduan sa ibang bansa
ay dapat malinaw at bukas sa publiko upang managot ang mga opisyal sa kanilang mga desisyon. Isama mo pa dito ang ilan sa mga pugo sa ating bansa na alam naman natin kung sino ang nangangasiwa dito. Hindi kaya ito isang pasasalamat mula sa China dahil ang pagpapasok ng malalaking mga pugo sa Pilipinas na pinayagan noon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sa kabila ng mga pagtanggi ni Duterte tungkol sa umunoy secret agreement, ang mga kaganapan noong Hulyo 2023 ay nagbibigay ng malinaw na konteksto kung gaano kalapit ang kanyang relasyon kay Xi Jinping. Ang pagpupulong nila sa Beijing ilang araw bago ang inauguration ay hindi lamang patungkol sa kasaysayan ni Nanay Suling. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, tila mas nangingibabaw ang personal na ugnayan ng dalawang lider kaysa sa pambansang interes ng Pilipinas. Therefore, ang pribilehiyong ibinigay kay Duterte, isang gusali para kay Nanay Suling at isang espesyal na meeting kay Xi, ay masasabing bahagi na mas malaking larawan ng kanilang politikal at personal na koneksyon. Ngunit bakit mahalaga ang inaugurasyon na ito ngayong 2025? Habang noong 2023, ang inauguration ng Soledad Roa Duterte Memorial Building ay maaring tila simpleng seremonya lamang, kaibigan. Malinaw na ngayon na ito ay bahagi ng mas malaking kwento. Ang gusaling ito ay isang simbolo ng malalim na ugnayan ni Duterte kay Xi na tumatak sa panahon ng kanyang pamumuno at pagkatapos nito. Ngunit ang tanong ay, ang pagkakilala ba kay Nanay Suling ay simbolo ng pagkakaibigan o bahagi ng estratehiya ng China upang mapanatili ang impluwensya nito sa Pilipinas? Ang mga naging hakbang ni Duterte sa China, ito ba ay tunay na nagdala ng kapayapaan o nag-iwan lamang ng mas malalim na tensyon sa West Philippine Sea? Dalawang taon matapos ang inauguration sa Fujian, China, at halos isang taon matapos ang pagsisiwalat ni Pangulong Marcos ng posibilidad ng isang secret agreement, na nanatili ang hamon ng pananagutan sa mga lingasngas ng Gentleman's Agreement. Patuloy na tanong ng sambayanan, ang ugnayan ba sa pagitan ng Pilipinas at China ay nagdudulot ng kapakinabangan sa bansa o isa itong hakbang na unti-unting sumisira sa ating soberanya? Ang inauguration ni Nanay Suling Memorial Building ay higit pa sa pagpaparangal sa yumaong ina ng dating Pangulo. Isa itong ebidensya ng malalim at kontrobersyal na relasyon ni Duterte kay Xi Jinping na patuloy na nag-iiwan ng marka sa ugnayang panlabas ng Pilipinas hanggang sa kasalukuyan. Ang tanong, sa aling panig ng kasaysayan natin isusulat ang kabanatang ito? Have mercy, O God. Mateo 6 verse 24. Walang sinuman ang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ang talatang ito ay isang paalala na hindi tayo maaaring maging tapat sa dalawang magkasalungat na layunin. Sa konteksto ng malalim na relasyon ni Duterte kay Xi Jinping, ang tanong na dapat nating itanong ay, kanino ba dapat ilaan ang ating tapat na paglilingkod? Sa interes ng ating sariling bansa o sa pakinabangan ng iba? Ang tunay na pamumuno ay nangangailangan ng pananagutan sa ating Panginoong Diyos at sa bayan. Kung tayo magpapalipad ng ating pansin sa mga bagay na pansarili o makasariling relasyon, maaring masakripisyo ang kalooban ng ating Panginoong Diyos at kapakanan ng sambayanan. Ito ang hamon sa bawat isa, kaibigan, lalo na sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan, upang piliin ang landas na makakabuti sa nakararami at magbigay ng lulahati sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba at humihingi ng iyong gabay sa gitna ng mga kontrobersyang aming hinaharap bilang isang bansa. Turuan niyo po kaming kilalanin ang tunay na layunin ng aming pamumuno at maging tapat sa paglilingkod sa iyong kalooban. O aming Panginoong Diyos, ipinapanalangin namin ang mga lider, lalo na ang mga may dalang mabigat na responsibilidad. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso upang magdesisyon para sa kapakanan ng bayan at hindi
para sa pansariling interes lamang. Ibigay mo po sa kanila ang karunungan upang makita ang iyong landas ng kapayapaan at katarungan. Sa mga nakakanood at nakakarinig ng usaping ito, bigyan niyo po sila ng malinaw na pag-unawa at malasakit sa kanilang kapwa. Turuan niyo po kaming lahat na maging mabuting katiwala ng mga biyayang iyong ibinigay at maging mapagmatsyag sa mga bagay na nakakaapekto sa aming bayan. O aming Panginoong Diyos, patuloy niyo po kaming gabayan sa mga paghahanap ng katotohanan at kapayapaan at naway lagi kami magtiwala sa iyong plano para sa aming bansa. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos sa patuloy na pagdinig sa aming mga panalangin at patnumbayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.